ng matinding ulan sa ilang lugar sa Metro Manila at dulot pa rin ito ng bagyong Inday na nagpapalakas ng epekto ng habagat. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Regional Director ng Office of Civil Defense National Capital Region na si George Kisser. Magandang gabi po, Director Kisser. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan. Magandang gabi po, ni Ice, sa ating pong mga nanonood sa inyong Ulat Bayan. Director, una po sa lahat, matapos po ang malakas na boost ng ulan kanina, may mga naitala na po ba kayong lugar na binahan, partikular sa Metro Manila? Kamusta po ang sitwasyon ngayon at ang mga daanan at ang daloy ng mga sasakyan? Sa ngayon, kanina, gusto ko pong nakita sa inyo na katatapos na po ng aming regional interagency coordinator meeting. Ito po ay dinawaan mga iba't ibang regional offices ng ating member agencies and attend din po ang mga LGUs. Ngayon, bagamat nakita natin malakas ulan at nag-dulot na mabigat na trapiko, meron tayong nakikita mga baha pero wala po tayong naiula na baha na pwede natin ding napakadol. No? So, bagamat malakas po ulan, madali naman siya mag-subside. So, dapat tayong nakasabi na baha na talagang nagbigay ng stoppage sa ating mga lansangan. Okay, Director, bago po ang inaasang epekto ng bagyong Inday, ano-ano po ang mga paghahandang ginawa ng ahensya? At ina-expect nga po natin ay tuloy-tuloy nga ang pag-ulan hanggang sa Lunes dito sa Metro Manila. Okay, ang ating opisina po, ang Office of Civil Defense, tayo po yung napapacilitate ng ugnayan ng lahat ng opisina po ng gobyerno rito sa NCR. Ganun din po ang mga local government units. Sinisigurado po natin na ang ugnayan po ay naka-align. Meron po sa direktiba ng ating presidente ng full government response. Naman po ang direktiba ng aming NDRAC at ang Office of Civil Defense namin. Sa ngayon, well-prepared na po, nakahanda na po ang ating mga member agencies na kanina sinagsinta na yung ilang mga paghanda. Kaantay na lang po tayo ng talagang epekto nito at tayo ay nakahandang mag-responde. Naka-deploy na po ang ating mga assets, mga tao at mga equipment at machinery. Lahat po tayo naka-standby ng 24 hours. Kasi po ang aming emergency operation center, 24 hours din po. So kami po ay nakahandang tumugon pag ng ating mga kababayan na may nangangailangan ng tulong. Sa ngayon po, Director, ano pa po yung assessment nyo sa nangyaring pag-ulan kanina? May mga residente na po bang na dapat ilikas na banggit nga po na sa ilang mga lugar ay possible naman po. May kailangan po bang bantayan ng mga area na kapag tuloy-tuloy nga ang buhos ng ulan, ganitong kabigat sa mga susunod na araw, ay nakaredy ng magsagawa ng evacuation? Okay, so ngayon, naiulat na po ng pag-apayan, itong araw na to hanggang linggo ng gabi, tayo makakaranas ng 50 to 100 mm, yellow warning. Pero kanina, nag-orange warning po ang pag-aka, ibig sabihin yung posibilidad ng 100 to 200 mm. Ang ganda ng huni ito, hindi nagtutuloy-tuloy itong malakas na ulan na ito. At hindi pa siya pwedeng sabihin natin naka-perwisyo. Ngayon, makakatong na iula na preemptive evacuation. May naghanda na po ang ating evacuation center sa lahat ng ating LGU. Ngunit sa ngayon, wala pa po naiula na preemptive evacuation. Ang ating DILG, nagkaroon sila ng assessment ng lahat ng ating LGU at patunay po na lahat po sila ay nakahanda. Pati po ang ating DSWD at ang ating SRR, yung mga search and rescue na pinangungunahan po ng NCR Command. Nakahanda na rin po sa lahat ng preposition at ang mga empleyado po ng MDA na 1,334 deployed sa event na po. Ang DPWH po, nag-ready po sila doon sa mga flood-prone areas ng Metro Manila ay nakahanda po sila. Meron silang devoted personnel na nakabantay po rito na kung kinakailangan ay mag-declag or mag-pump, nakahanda po sila. At yan po lahat ay 24 hours. Alright, mensahe na lang po, Director, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira o malapit sa flood-prone area sa Metro Manila.
Una sa lahat sa ating mga kababayan, makikinig lang po tayo sa tagubilin ng ating mga parangal, ng ating mga LGU. No? Sumabaybay po sa radyo, sa telebisyon, at sa Facebook po ng inyong mga LGU. No? Pati na rin sa pag-asa, sa ating opisina, sa Office of Civil Defense. No? Lahat po, lagi lang po tayo mapagbatsal sa mga balita kapag ito po no, ang makakatulong po sa atin pag tayo po ay updated sa balita. Kung dumating po ang punto na tayo ay in-order ng preemptive evacuation, ay tayo po ay sumunod. No? Ito po ay sa kabutihan natin. Kaya kung hindi po tayo susunod, hindi lang yung buhay niyo po ang nakatalaan nasa peligro, pati po yung mga mag-rescue niyo, nasa peligro din po yan. No? Kaya tayo lang po ay sumunod sa ating pamahalaan, sa ating barangay, sa LGU, at makibalita po sa ating LGU at Office of Civil Defense po. Okay, sir, maraming salamat po. That was OCD NCR Regional Director George Kieser.